Hello. Yan, live na tayo. So, hello mga palangga. So, patuloy pa rin ang ating pakikipaglaban. Everyday ay pakikipaglaban sa buhay at pakikipaglaban sa mga bangag na administrasyon. Okay, dire-diretso na tayo dahil merong good news syempre. Everyday may good news. Ang pinakaunahin siguro natin ay walk out in Cebu. Right? So, I believe nag-proclaim na si Pam Baricuatro, which is pinromote natin, no? At yan ay pinromote talaga yan ni tinaas ang kamay tinaas ni Pangulo Duterte ang kamay ni Pam Baricuatro or inendorso ng pamilyang Duterte. So, mga kababayan, ay maganda yun. Okay? Dahil sabi nga natin, ang kahapon na nag-live tayo during election, talagang ang sa local ay hindi masyadong apektado. So pag-uusapan natin today ay sino ang game changer sa senatorial results and walk out. Sa tingin ba ninyo, okay? Sa tingin ninyo, yes, shout out sa lahat ng mga kapakarlikans. Siyempre, masakit siyempre na hindi na ilagay natin yung Duterte 10 at yung ating mga gustong kandidato. Normal lang na feeling yan. Okay, that's a normal feeling, mga kababayan. And also, siyempre, as expected, napag-usapan na nga namin ni Atty. Glenn. So mamaya mag-uusap kami later, no? Hindi pa kasi siya available. Pero ito muna yung aking nakikita dito. Hindi sa dami bolang kristal ako, kundi, yes, sabi niya ni Leticia, Leticia walk out. So, ang question dito, mga kababayan, recently kaka-check lang natin, no? Ang kanilang ranking, okay? Ang ranking nila ay, right. Okay, ang kanilang ranking, kailan ba itong ranking na ito? Okay. Okay. Ito ang ranking, nawala ang mga ranking. Okay? 'Di ba si Senator Bongo, 'di ba? Ang nangunguna, si Senator Bato nasa top 3. So, pag-usapan natin yung top 3 na nakapasok sa atin. Okay? Deserve ni Wakwak kaya. Sino-sino ang pumasok sa pinromote ng Pangulong Duterte? Okay? Siyempre yung tatlo, si Senator Bongo, si Bato, at si Senator Marcoleta now. Then, nakahabol yung naglaro sa dalawang ilog, yung si Mangga, okay? Nakalusot si Mangga at etong si Camille, di ba? From Alianza, then lumipat, di ba? Lumipat kay Inday, and last minute ay inadapt yan ng PDP, pero mayroon ding internal eklabush dyan. But we're not gonna talk about internal eklabush. Okay? Ito ay analysis ng mga magagaling mag-analyze. Right. Even you guys are statistician. Okay? May mga magaling sa sa statistics. Diba? Yung mga magagaling, even mga accountant dyan, okay? Na mayroong idea kung paano yung flow nitong pagbigay sa atin, sabi ni Eployd, ng mekos-mekos na boto. Sabi ni Scorpio, yes, I'm sad kasi hindi nakapasok si Atty. Vic. Of course, kung sino man ang unang masad dyan, ay ako din yon. Pero syempre, ako nga, expected ko nang dadayain talaga ang labang ko. Pero pag-usapan natin kung sino ang game changer dito sa senatorial result. Okay? Sino ang game changer dito sa senatorial result? Wala pong iba. Ang game changer dito ay si Senator now, di ba, pag na-proclaim siya, si Senator Marcoleta. He's no longer Kong Marcoleta, ng Sen Marcoleta na siya. At ang kanyang anak, congratulations sa inyo, Paulo. Ayan, ay pasok din sa Congress.
Okay? So, pero kung titignan natin ng pangmalaliman at even sa pag-usapan natin yung, hindi ako magaling sa statistics, di ba? Pero meron tayong konting alam at di naman tayo syunga. Titignan natin, recently, ilang boto ang nakuha ni Senator Bongo, di ba? Kagabi, naglaro pa daw eh. Di ba? From 26,000, bumaba ng 21,000. So may mga ganong discrepancy. But hindi ako tututok sa mga, mga numbers ng mga boto. I'll talk about kung ano yung game changer, ano yung relevance nitong election na ito. Okay? Ngayon, mga kababayan, bago para tayo mag-game changer, actually, sa OFW, pasok halos ang Duterte 10. Doon tayo magsisimula. Paano pasok? Tignan natin ito. Okay? Asan yung mga sa Japan halos pasok ang Duterte 10, sa Europa kumbaga majority, okay, majority mga kababayan ay pumasok ang mga inendurso ni Pangulong Duterte. Right? Pasok na pasok sa banga. Okay? Pasok na pasok sa banga ang tiga mo lang itong mga sinend sa atin na mga result. Okay? Yep. Pasok na pasok sa banga ang so meron tayong Japan natin na share nyo yan para maraming makarinig ng mga alindogan. Alright. Okay. Here we go again. Alright. Okay, ito na. Okay, so handa pumasok registered voters. Ayun, si Franz Castro, siyempre number talunan. Okay. Si Trillanes, talunan. Okay, tignan ko lang dito. Ito, Japan. Katulad sa Japan, sa Japan, ang overall result nila, this is an official, hindi pa to final. Pasok si Senator Bongo, up to 10, pasok talaga tayo. Okay? Pasok yung mga inendorso ni Pangulo Duterte. Okay? Congratulations, good job din, no? Ang galing din ni Inday Sara, no? Sa 6th District, talo si Abante sa, yung dila-dila boy na yan, at least mawakasan na yung jutang ginimis na mga yan. So, tignan pa natin dito, asan yung iba? Dahil kasi sinend sa akin. Okay. I think hindi malagay mga numbers. Okay? Basta sa OFW votes, thank you so much, talagang black voting. Okay? Nakapasok talaga yung ating Duterte 10. So, meaning, ang aking analysis dito mga kababayan, na sabi ko nga, si Marcoleta lang talaga yung game changer dito. Why? Diba? Teka. Kung 20-something million ang binoto kay Senator Bongo, kasi number 1 siya, di ba? Tapos si Senator Bato, kumbaga yung tatlong yun na pasok dito sa Magic 12 na ito o sa 12 sa Magic 12. Mga kababayan, hindi ba napakalakas ng boto ng PDP laban ng Duterte endorsed, meaning umepekto, nag-reflect, nag-resonate ang kampanya ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara sa buong kalahatang OFW kasi halos pumasok ang Duterte 10. Pero pagdating sa Pilipinas, i-analyze ninyo, bakit ganun ang nagresulta? Itong si Kiko Matching na isinut na sa Inodoro, si Bam Aquino na isinut na yan sa Inodoro, biglang pumasok sa number 3, ano bang number nila ngayon? Tingnan mo. Okay? Biglang pumasok nga sa, si Pangilinan, si Matching, pumasok sa 5. Okay? Si Bam, ito to. Shit. Okay? Ay, si Bam Aquino, number 10 pa kayo, number 3. So, ang punto de vista ko, kasi inyo dito mga kababayan, we have strong votes. The PDP laban ay nakuha nila yung pinakamaraming boto sa buong mundo. Ay, tama ba? Tama, buong mundo. So, ang ibig kong sabihin dito, pag titignan ninyo, ang bumoto ba kay Bongo? Let's say ikaw, bumoto ka kay Bongo, kay Bato,
kay Marcoleta. Ang number 3 mo ba na iboboto? Si Bam Aquino? Ang number 4 mo bang iboboto? Si Tulfo or si Kiko? O sige, wag na magbigyan na natin. Si Kiko or si Soto? Of course not. Hindi ko sinasabi na dahil si Bongo is number 1, dapat pumasok yung Duterte 10. I'm not saying na ganun ang magiging. Ang sinasabi lang natin dito, lumapit man lang yung number of votes ng mga ibang Duterte candidates. Pero bakit, bakit mga kababayan hindi nag-reflect, hindi nag-resonate ang boto na nakuha ng PDP Laban? Kasi nag-block voting ang mga tao. Diba? Nag-block voting sila. Bakit sumingit o naisingit, diba? Etong yung dalawang Pulawan o Dilawan na ngayon. So statistically, pag titignan mo, diba, mag-a-agree kayo sa akin yung mga eksperto dyan, hindi ganun ang magiging result. Dapat, sana itong yung Duterte 10 na candidates, yung iba yung 7, lalapit man lang ng konti dun sa boto nila. Kasi, mga kababayan, ang layo like si Pastor Kibuloy, di ba? Si Atty. Vic nasa 20s, 23, 24 ba siya? Okay, so, ibig sabihin, mga kababayan, bakit ang layo nila? Bakit pumasok itong Pulawan na to? Ang tanong ko sa inyo, merong block voting at sumunod ang taong bayan. Bakit si Senator Bongo nakakuha ng what? Ilan ba siya, di ba, binawasan? From 26, ito. Ano ba sinabi nila dito? Ilan na ba ang boto niya ngayon? Di ba? 36 million na kagabi. Tapos bumaba sa 21 million. Isa pa yung palatandaan. 21,790,000 yung kanyang nakuha boto. Okay? Ito, recurrent ito na nakuha natin. Na-result. Na-report. So, ganun pa man. Ang tanong ko sa inyo, kung may block voting, which is meron talaga, at ito ay PDP Laban, nakuha ni Senator Bongo. Diba? Bakit napunta yung mga ibang Duterte 10 sa dulo? Bakit ganon? Pwede sana nagkadikitan ang laban. Ang ibig ko sabihin, let's say, for example, 21 million si Senator Bongo. Si Senator Bato, ilan si Senator Bato kunyari? 16, 17. So, kumbaga nagdidiktikan sana ang laban, 16 yung 7 na hindi nakapasok. Let's say si Atty. Vic na kunyari, ang boto man lang niya kung 16 si Senator 21 si Bongo, si De La Rosa is 16. Sabi na natin kasi mas may advantage sila dahil unang-una incumbent sila, current sila ng senador, so nagbibigyan sila ng mileage, sa mga hearing nakikilala sila ng tao, even though si Atty. Vic kilala din naman ng taong bayan dahil executive secretary ni dating executive secretary, diba? Ang punto de vista, sana lumapit na lang yung mga boto nila. Let's say for example dun sa 13, 14, 15 na spot, so kunyari si Atty. Vic 13, okay lang matalo as long as nabilang yung iyong boto, right? So, ibig sabihin, let's say, number 13, si Atty. Vic, 10,000, ay 10 million. Si Lambino, 10 million something. Si Jimmy Bondo, 10 million something. Tapos, yung mga nanalo, let's say, ito si Camille, yan, sila Kiko Machin na yan, 11 million. Kumbaga, dikit ang laman. Nakuha niyo yung point ko. Dapat dikit yung numbers. Okay lang manalo ka. Okay lang manalo ka or okay, of course, okay ka manalo. Okay lang na matalo ka, pero as long as nabilang ng tama yung boto mo. Pero dito, ito po ay malinaw na na-represent ng buong mundo, ng Pilipinos sa buong mundo na Duterte ang nag-rule sa eleksyong ito. Which is, look at Cebu, look at Davao, lahat ng Duterte halos nanalo dyan, at sa iba pang mga lugar. Diba? Nakuha na yung punto de vista ng inyong palangga. So meaning, yung behavior, yung mga galawan ng numbers, okay? Numbers na ibinato dito sa Duterte at dito sa mga nakapasok na mga na-shoot na sa Inodoro, mga kababayan, okay? Ay hindi tugma. Kasi sinunod ng solid supporters ni PRRD di ba? Na talagang mag-block voting. Sabi ko, dapat man lang magkakalapit, di ba? Magkakalapit ang kanilang mga boto. Okay lang na talo. Normal talaga sa laban ng buhay. May talo, may panalo. Pero ang layo ng agwat. Hindi ka na magboboto na
Bongo de la Rosa Marcoleta, din ilalagay mo Ma'am Aquino? Or ilalagay mo what? Kiko? Diba? Hindi mo ilalagay yun. Kaya si Atty. Glenn Siya yung expert dyan, later on ipapaliwanag niya yan sa atin. Ay sabi nga, kung makikita mo, kung 21 million, diba? Kung 21 million ang boto ni Senator Bongo, ang expected dyan, mga palangga, magkakadikit. Hindi man pantay-pantay, pero sobrang dikit. Kaya may red flag talaga. Sabi nga na kanina, basa ko, red flag na pala na, mekos-mekos. Hindi na, kumbaga, saan tayo humuhugot? Dahil ito nga, napag-usapan na. Hindi lang ito napag-usapan. Mayroong ebidensya na prior sa eleksyon, itong si John Lee, sa Butuan, nag-testing and sealing, ay may naganap during the testing and sealing, ang lumabas sa voters receipt sa kanyang mga binoto ay tama. Exact, di ba? Tama naman nung una, di ba? Tama lahat actually. Pero pagdating dun sa election returns, yung nasa loob, yung SD card, ang lumabas, di ba? Yung mga kandidato ng alyansa ng mga bangag, kaya ini-encourage niya ni Atty. Glenn Chong dyan, ang mga politiko o yung mga lumaban na humingi nitong election returns and audit logs para makita at sana ma-compare doon sa voters receipt, mga kababayan. Imagine mo, 3 lang yung pumasok. Okay? Tapos, the rest nasa dulo. Okay? Nasa kadulo-duluhan sila, 40, ano pa ba yung mga numbering nila? 40, 30, ganyan, 30 plus. Ang layo-layo talaga, mga palangga. Bakit nagkaroon ng pagbagsak ng boto? When I mean, yung nag-drop, parang ang taas-taas, di ba, pag tumitingnan mo yung stock market, ganyan, yung graph, taas-taas na gano'n. Taas-taas consistent yung tatlo. Pagdating doon sa pito, bumagsak. Samantalang nag-represent ang OFW na panalo halos na-control ng OFW votes all over the world. Nakita natin, majority, na-control nila na ipasok itong Duterte 10 na ito. So, all of a sudden, pagdating sa Pilipinas, nag-fluctuate, jumugsak ng bonggang-bongga dito sa Duterte, sa the rest of Duterte candidates. Yan na isang katanungan. Bakit nagkaroon ng, what's the term? Nagkaroon ng vote drop-off. Diba? Pagdating dun sa 7. So, yun ang tinitignan natin, mga kababayan, na ibig sabihin, mayroong, okay, ibig sabihin, liwanagin ko, posible na nagkaroon ng program manipulation. And what? Pinili lang. Okay? Selective counting. Kumbaga kung sino lang ang gustong ipanalo, mga kababayan. Bakit natin sinasabing may pre-programmed manipulation? Inakita natin sa testing and sealing, sa Butuan at doon sa Bulacan. Ito yung pinag-usapan nga namin. Ito yung binuking o in-erase ng point nitong si John Lee dyan sa Butuan. Ni-raise niya sa COMELEC and later on, inanting pa siya, binigyan siya ng show cause order. Imbis na solusyonan ng COMELEC, ang problema dun sa makina na yon, that was May 6 days before the election, ay hinanting pa itong whistleblower or concerned citizen. Di ba? So, posible na nagkaroon talaga ng pag-program kung sino or pre-programming kung sino ang ipanalo nila at sino ang pinili nila na gusto lang ipanalo. We don't know kasi hindi naman tayo mga eksperto. Malalaman na lang natin yan kung hubaran natin yung makina. Yan ang gusto ni Atty. Glenn. Hubaran natin, tignan natin yung makina. Diba? So, meron talagang selective counting, merong selective na winners, diba? Sa nakikita natin, at saka pre-program manipulation. Well, the pre-program manipulation ay nangyari nung May 6. Paulit-ulit ko, may ebidensya yan. Pinost natin yan, mga palangga. Diba? Pag pinag-uusapan mo in terms of, yung methods, yung way paano ito nagkaroon ng ganitong result. So yung mga scientists dito, baka may mga magagaling dyan, you can comment, diba? Recall daw, okay? Sabi ni Palangga. Kung titignan ninyo, talagang sobrang
malayo yung agwat. Sobrang na malayo. So, pwedeng kasi ayaw nga magpaliwanag ng COMELEC. Ang sinasabi lang nila dito, yung mga nagre-reklamo kayo na yung mga boto ninyo, ay mga pangalan na binoto ninyo hindi lumabas. Tapos yung kinumpare nyo nga sa voters receipt, di ba, hindi nag-match. Ang sabi dyan ng COMELEC, ng jutang genilis na si George Garcia, ay hindi, baka nakalimutan lang nila kung sino binoto nila. It's the same thing with Chito, basta yung Chito from Davao, yung Bisaya, okay? Sa Montina. Then si Attorney Raul Lambino ng Duterte 10. Di ba? Iba rin ang lumabas sa kanilang mga resulta. Doon pa lang meron ng discrepancy. Tapos ano sinasabi ni George Garcia? Ay hindi, baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nila yung binoto nila. Pagtingin nila doon sa voters receipt, ay iba yung lumabas. Malinaw na malinaw, mga kababayan, na pwedeng nagkaroon talaga na, kumbaga, na set na, di ba? Pre-program or na-present na kung sino ang gusto kandidato ang pwedeng manalo. So malayong-malayo talaga sa block voting kasi napatunayan natin na nagkaroon ng block voting. Kasi naipakita ng OFW. 'Di ba? Nakita pinakita ng OFW. So makikita natin dito sa BCM, yun yung hinihingi nga ni Attorney Glenn Chong, pinapahingi niya dito sa mga kandidato na kunin ninyo, tignan ito, at tignan ninyo yung audit logs. Kasi nga, hindi kailangan nating suriin. Kasi nga, meron nang nangyari prior sa election day. Diba? At kaya sabi ko nga sa mga kandidato, dapat, even though, natalo kayo, i-demand ninyo ang accountability, yung transparency na lagi sinasabi ngayon niya. Attorney Vic Rodriguez, na makita, nabilang ba ng tama ang boto ng taong bayan. Like yung black voting, yung mga supporters ni Pangulong Duterte. Kasi bakit biglang pumasok yung dalawa? Palabas natin, pumasok sila. Diba? si Bang Aquino at saka si Kiko, napaka-imposible ng flow. Imposible yan. Mga kababayan, kahit sa ating common tao, nag-block voting ka diretso, tapos biglang may nakalusot. Yung pinaliwanag ko na kanina, at least man lang, kung matalo ka, magkadikit yung laban. Makadikit yung mga numbers. Yun yung natin, yung sinasabi natin dito, mga palangga. So, anong sinisimbolize nito? Sa nangyaring eleksyon, isinisimbolize na napakalakas pa rin ang Duterte administration. Dahil number 1 si Bongoy, halos nanalo yung mga inendorso ni Pangulong Duterte locally. Inendorso ni Inday. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang lakas ng Duterte magic, ng hatak ni Pangulong Duterte sa masa, dahil the fact na nakikinig sa kanya yung tao, ibig sabihin, lubog na ang kredibilidad ng mga bangat. At pagdating dito kay Camille at saka dito kay Amy Marcos, isa pang palaisipan niya. Maaring programming din talaga yan. Maaring pinrogram niya man. Kaya kailangan makita ang audit logs. Mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na sa OFW, well, thank you so much kasi ipinakita nyo talaga yung inyong pagsunod sa Pangulong Duterte na mag-vote, na black voting, which is nakita yan sa resulta sa Japan, sa Europa. Actually, I'm just waiting dito sa LA, hindi ko pa nakikita. Nag-message na ako sa mga ka-chika bumbong natin, wala pang sinisend hanggang ngayon. Diba? Naging busy-busy yan tayo dahil nga, diba? May Father's Day kahapon. Ibig sabihin, sikat na sikat, nakita nyo naman sikat na sikat at minamahal ng Pangulong Duterte, ng mga taong bayan, ang Pangulong Duterte kasi yung kanyang mga inendorso talagang nanalo, majority sa kanyang inendorso ay nanalo. So, ibig sabihin, mga palangga, lubog na ang Bangag administration. Now, here's the thing. Ito ang catch. Bakit? Number 1, si Senator Bongo. At bakit, number 2 ba? Si Senator ba ito na? Kaya tingnan ko lang ito. Number 2 na ba siya? Okay, tignan natin mga hitad. Ito, number 3 pala. Number 3 na siya. Oo. Number 1, si Senator Bongo. Number 3, si De La Rosa. Number 6, si Marcoleta. Nakakatuwa ba itong result na ito? Sa part kay Congressman Marcoleta, o bilang senador niya, yes, it's a big thing. Game changer po si Senator Marcoleta.
Why? Alam naman natin na sa tamang bota, tamang bilangan, mananalo talaga siya. Pero bakit ko sinasabing game changer si Marcoleta? At yan ang ipupush natin na pag siya'y nakaupo na siya ay maging Senate President. Okay? Bakit? Hindi ko sinasabing walang kwenta yung pagkapanalo ng dalawa. We need numbers, right? Kaya nga tayo, kahit hindi kayo sang-ayon sa iba na under Duterte 10, ano ang sabi natin? Let's vote Duterte 10. Kasi ito yung makakatuwang ng ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara sa paglaban sa mga demonyo sa Senado. At nag-agree ako dyan. Pero bakit ang pagkapanalo natin sa Senado ay isa lang ang pinakamahalaga? Bakit si Marcoleta lang ang game changer dito? First, si Marcoleta, na-interview ka, it's an honor na na-interview ko yan si Senator, ilang beses ko na na-interview even before. Yan ay kinampanya natin, tinulungan natin, ay nagtulungan tayo during unit team, di ba? Unit Budol. Siya talaga ang pinaka-the best na nangyari kung Marcoleta. Senator Marcoleta, you are the best thing na nangyari dito sa electoral result na ito. Dahil nakita natin kung paano niya bartagulin, kung paano niya boljakin yung mga hunghang sa Congress. Sila Abante, good thing, talo na sila, di ba? Yung iba doon, mga talo na sila. Hindi, ang dami kasi Congress, so hindi ko ma-enumerate lahat. Pero gusto ko ibigay sa inyo yung pinaka-kabog sa banga. Okay? Siya talaga, dahil pwede siya maging Senate President at pag dumating ang time na yan, meron siyang power. Para what? Para mag-assign ng mga chairpersons sa mga committee na mga mahahalaga, lahat na yan mahalaga, na para mabago ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Pero ang question dyan, sino ang ilalagay dyan na committee chair? Okay? Let's deal with that later. Ito nilalatag natin yung picture sa inyo na kung bakit si Marcoleta ang pinaka-game changer. At hindi si Senator Bato at hindi rin si Senator Bongo. Any comment, my darling? Kuya, nag-lecture tayo akong teacher nyo. Okay, any comment, mga darling, bakit? Unang-una, hindi threat si Bongo at si Bato sa Bangag administration. Bakit ko sinasabing hindi threat? They are already senators, darling. Pero nakidnap si Pangulong Duterte. Nalusob ang what? Ang KOJC. So, para sa mga bangag, okay? Para sa mga bangag, hindi nila dinaya si Bato at saka si Bongo kasi para sa kanila, hindi threat yung dalawa. I'm not saying wala silang silbi. Importante sila. Hindi sila threat. Nakita nyo na sa PIDEA Leaks. Ito yung binibigyan ko kayo ng example sa PIDEA Leaks. Kahit nakakuha ng mataas na boto si Senator Bongo, it's not about nakakuha ka ng mataas na boto. Si Senator Robin Padilla nakakuha ng mataas na boto. Siya pinakamataas, right? Ang game changer si Marcoleta, unang-una alam niya ang batas. Matalino, magaling, kaya makipag-tsu-tsu-tsu-tsu. Kaya I love Marcoleta. Even before. Hindi ko sinabi dahil nanalo siya. Kaya nga, ang faith ko sa kanya, siya yung pinaka-game changer. Siyempre, buwisit ka, di ba? Dahil alam mo, hindi, si Glenn Chong si Glenn Chong na magpapaliwanag sa inyo ng technical dahil hindi ko naman puwerte yan. Ayoko naman magdunong-dunungan dito sa technical. Dahil yun ang sinasabi ko na sa inyo, yung nakikita ko. Walang threat sa mga bangag si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Nagawa nga nilang nadukot ang Pangulong Duterte. Even Senator yung dalawa eh. At the fact na meron silang kaso na dinidikit yan ng mga bangag. Hindi ba na sa ICC, din sila sa ICC? Okay. This is not being negative. What if, okay, si Senator Bongo at si Marcoleta, ikikidnapin na naman niya, not Marcoleta, si Bongo at saka si De La Rosa, ay ikikidnapin na naman niya ng mga bangag. O sino na lang ngayon maiwan sa atin dyan? Sino maiiwan? Si Kong Marcoleta, meron pa ba tayong kakampi? O si Robin Padilla, hindi naman siya ganun kapupok, tsaka hindi naman, aminado naman siya na wala naman siyang alam sa batas at he's learning every day, Ang question ko dito,
game changer si Marcoleta kasi meron siyang balls. Smart cookie si Marcoleta. Mataas ang kanyang paninindigan sa sarili. Dapat kung naipasok natin si Vic Rodriguez, kasama siya sa game changer. Why? Why? Ito hindi dahil sinuportahan ko siya. Nakita nyo, even before siya ay walang posisyon sa Senado o sa gobyerno, inilaban niya yung ano na yan, yung vice scam na yan. And I hope, Attorney Vic Rodriguez, let's continue to fight. Dito kahit hindi ka, hindi na bilang ng tama ang boto, yan ang paniniwala ko. So, based on sa explanation ko kanina, kaya kailangan mahalagang bagay na makausap natin si Attorney Glenn Chong. Kasi hindi po natatakot si Lisa Tanas, si Marcos Jr., kay Bongo at kay Senator Bato. Ang nakikita ko dyan, mag-agree man kayo sa hindi, alam ko kailangan natin sa numbers, kaya nilang tirisin. Why? Balikan natin yung PDEA leaks. Tinanong ko kasi yan kay Senator Robin Padilla nung nagkita kami sa Daeg. Ako'y nagsasabi sa inyo na totoo, sinusuportahan natin yung mga Duterte, pero pinapainawa natin sa inyo kasi ayoko nang tago-tago, tayo-linti. Dahil porket natin, kakampi natin, dapat ganun-ganun. No, tinanong ko si Senator Robin Padilla. Senator Robin, sabi ko na gano'n sa kanya, nakaupo kami. Alam mo ba, may picture pa nga kami yan na naka-sweet-sweet. Hindi ko lang ma-post, baka bigyan ng issue sa tamang pagkakataon. Anyway, nakasama ko siya doon. Ay, tanong ko siya kasi nagagalit nga ako doon sa PDEA leaks. Sabi ko, Senator Robin, bakit kasi hindi nyo pa pinatawag yung si Lisa Tanas? Totoo to. May witness ako. Doon si Harry Roque. Doon yung mga kaibigan ko. Doon yung mga tao. Sabi ko, bakit nyo pa kasi pinatawag yan? Si Satanas at si Kumar. Diba? Binabalik ko kayo sa issue na yon. Ano sabi ni Senator Robin Padilla? Ay, ma'am, kasi mahirap po. Kasi, parang ang indirectly, ang konteksto ng kanyang sinabi, kasi ang presidente ay si Bangag. Kaya hindi maipatawag si Lisa Tanas at itong si Marcos Jr. na sangkot doon sa Pulboronic na sinumpa ang salaysay ni Agent Morales. So my point here, darling, ando doon si Senator Bato sa PDEA leaks, ando doon si Robin Padilla, ando doon si Senator Bongo. Hindi na ipatawag si Bangag at si Lisa Tanas na doon sila ay binanggit. Diba? Sila yung pinaka-importanting mga bangag na kailangan malaman ng tao. Kaya para sa akin, hindi, of course, magdidiwang, diba? Dahil nakapasok sila tatlo. Hindi sila game changer. Kasi they're already there. Nakidnap ang Pangulong Duterte. They're already there, pero hindi na ipatawag si Bangag. Hindi na ipatawag si Lisa Tanas. Diba? So, we need sana more people, more senators na mayroong paninindigan, mayroong laman ng utak para ipaglaban ang inyong karapatan. Na hindi natatakot sa mga bangag, na hindi kayang, na walang person of vested interest or whatever. Kasi, the moment, hindi natin alam kung anong plano ng mga bangag kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Katulad kung si Pangulong Duterte ay Pangulo, ay nadagit nila, nakidnap nila papunta sa Daeg. Ano ang assurance natin na hindi makidnap yung dalawa? So sa akin, kaya hindi dinaya yan, diba? Hindi yan pinrogram or whatever, based on sa evidence na ipinangita ni Attorney Glenn Chong. Kasi, ito lang to, akin lang to. Maybe mali ako. Mag-agree kayo or hindi. Siguro sa Lisa Tanas, wag yun ang gayahin niyang si Bongo at saka si Bato. Wala naman yan. Nakita niyo, hindi ka ako pinatawag. Kaya ako si Lisa Tanas, hindi ka tayo pinatawag, hindi nila kaya. Hayaan mo na yan sila. Ito na lang yung huwag nating papasukin. Ito yung may angking galing. O si Marcoleta, hindi natin pwede dayain yan. Malalagot tayo sa INC. Yun lang yun sa akin. Maaring mali ako dahil nobody's perfect. Pero yan ang nakikita ko based sa result na ibinigay sa atin. Diba? Oh, ano ba gagawin? Wak-wak isagot. Sinabi na rin ngayon. Yan yun. Ayaw ng mga Duterte din eh. Nanalo tayo, majority sa sa OFW.
DPWH, yun po ay representation na you guys, so, sinuportahan niyo ang Pangulong Duterte ng bongga-bongga. Ano na sabihin ng ni Lisa Tanas? Ay, si Senator Bato, iiyak lang yan doon eh. I'm not saying this negatively, pero yun yung nakikita natin. Di ba? Ito yung nakikita natin. Oh, kaya tayo galit na galit. Di ba? Noong Fidelix, si Kumara hanggang ngayon di pa pinapatawag. Si Kumar, nagsuot-suot nung nang nasa hotel. Alam niyo na yun, di ba? So, ang nakikita ko, parang ang nakikita ko dito, hindi nga siya talaga threat. Kasi kung during their term, nung term nila, andyan pa rin sila, wala naman yan. O, kita mo, hindi ka natin na, sasabihin lang yan ni Lisa Tanas at ni Bangag, o, kita mo ha, habang kinikidnap natin si Pidots, kunyari lang tawag nila, si Duterte, o, tignan mo si Bongo, nakapasok pa, hindi ka natin napapasok. Iba na si Inday Sara, di ba? So, ano natin yung mga yan? Huwag na natin galawin. Ito yung analysis ko lang. Huwag na natin galawin yung, destroy ka rin yung boto, ha? Huwag na natin, wala namang silbihan sa atin, eh. Kayang-kaya natin lisuin yan, parang tando-tando. Akin lang to. Kaya, saya sabi ko nga ganun sa inyo. The game changer here is Marcoleta. Silang Bino, sana. Kasi, you know, we have to accept the fact, mga kababayan, na kung pwede lang talaga, dapat ang mga senador natin may alam sa batas. May alam, may puso, may paninindigan. Hindi lang pwede yung may alam ka pero magnanakaw ka, pangag ka. May alam sa batas, kayang ipaglaban ng bayan, kaya what do you call it, ng under pressure pagdating sa debatehan. Kasi kung ako nandiyan, kahit hindi ako abogada, parang at syempre, kasi bago ka deliberate dyan, you have to be prepared as a congressman or as a senator to fight for the people, not for your own interest. Kaya Marcoleta, you're the best, darling. Senator Marcoleta, congratulations. Baka naman, magpa-burger ka naman, sabi ni, so nabasa ko si Sas. Okay, so congratulations sa Duterte Youth, and there, you know. Pero kailangan din titignan ito. Kung ano ba talaga ang talagang totoong result. Kasi ang problema kasi sa atin, sa inyo dyan, sa Pilipinas, ay hindi na, okay na, tapos na election. Okay? Sayang yan. Tapos na, wala tayong magagawa. Yun na yung nangyari. We have to accept the fact. Pero nakakalimutan nyo ipaglaban yung tama. Naikalimutan niyo ipaglaban na bilangin ang inyong boto. Sana manindigan kayo. Kahit tapos na ma-proclaim niya mga yan, para makita natin ilang milyon kung nagkaroon man ng dayaan ng pre-program, kasi nga nakita nagkaroon talaga ng program, yung pinresent namin ebidensya ni Atty. Blencho, sino ang mga binawasan nilang boto? Hindi po pwede na, ay sige, talo na ako, yan mo na. We have to fight for what is right. Bilangin natin, ilan ang boto na nakuha natin, nakuha ko, kunwari ako, para malaman ko, 1 million na pala nakuha ko. Then I'll be happy. Thank you to my 1 million na nagtiwala sa akin. Diba? Yes, marami na lulukot. Attorney Vic is Attorney Vic. Whistleblower. Diba? Dito pa lang eh. Sa kanyang book, tinaya niya na yung buhay niya dito nung kanyang inano. So anyway, so wala tayong, sa ngayon, okay, sa ngayon, dahil yun, hindi pa rin naman tapos ang mga bilangan dyan, pero nakikita nyo talaga na may discrepancy, mga palangga. So we have to, kailangan talagang tignan. So, yes. So, tignan natin itong mga sinasabi ng mga palangga. O, nakita niyo mga itsura pa ulit-ulit na lang, di ba? Ano man ang nagawa ng mga nakaraan yan? Aba, dahil parang nag-comment. O, ang sabi ni Joyce Angeli, this country is hopeless. Nanalo ang drug lord bilang mayor sa Leyte at nakabalik sa Senado si Maching. Okay, tama si Espinosa. O, di ba? Nakakulong dahil sa pulburon, nanalo. Ano ang nangyayari sa bayan ninyo dahil sa Leyte dyan? O, ano pa? Sabi ni Palangga, pinili talaga ng makina na huwag makapasok si Atty. Vic Rodriguez dahil mahigpit nila itong kalaban, lalo pat ito'y mahigit na matapat at totoo sa kanyang tungkulin. Pero wala pa rin silang ligtas kay Marcoleta. Isa din yan sa may prinsipyo at hindi nababayaran. Good point. Naway iloob ng Diyos na walang magbago sa inyong
malasakit sa bayan, lalong-lalo na sa mga kapos sa buhay. May mga plano ng Diyos, sabi ni Palangga, hindi na ano pa alam. Ang si Analo, nag-pray pa, Analo Avenido, may pray pa siya na makapasok si Atty. Vic Rodriguez, 20 plus Palangga. Ngayon, sabi ni Mol Nadil, totoo lahat ng sinabi ni Atty. Glenn at Atty. Respicio na may tanim na program ang mga machine. Okay? Ni Garcia, Lito Lapid, kahit kapampangan ako, di ko kayan binoto, mas matalino at gagawa ng magandang batas sina Atty. Vic at Jimmy Bondo. Alam nyo, napakahalaga. Akala nyo itong mga comment ninyo, ito ay magre-resonate sa buong kabataan na nababasa nila na ay, okay, ito yung mga sentimiento ng bayan. Pero ang question nga, bakit ang layo ng agwat ng boto ng tatlo, Marcoleta, Go, at De La Rosa, doon sa 7 na Duterte 10? Kaya yan ang imbestigahan. Kung sino nag-black voting, can you comment, sino ang nag-black voting dito? Just answer yes, 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 whatever dyan. Diba? Sino ang nag-black voting sa inyo dito? Bakit ganyan kalayo ang agwat ng boto ng ating PDP Laban 3? Ayan, tingnan mo, ang dami. Sino nag-black voting dito, mga Palangga? Ang sabi dito, this country is hopeless. Sabi ni VP Sara, sabi ni Jisrael Wu, okay? Nakaka-disappoint ang senatorial results. Overseas and Mindanao vote, panalo po lahat. Sabi ni Charmaine, tama ka. Charmaine Fuhio, overseas and Mindanao vote, panalo po lahat Duterte 10. Pero Luzon at Visayas, kailan pa maging federal ang Pinas? Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ayan, umiyak-iyak na. Ayan, tignan nyo, nag-black voting kayo. Hindi nyo lang binoto si Go, si De La Rosa, at si Marcoleta. Nag-black voting kayo. Saan napunta boto nyo? Bakit ang layo nung 7? Bakit biglang pumasok si Matching at saka si Pagpag, si Bambang Pagpag? Remember that, si Pagpag? Pinasok na natin sila sa Inodoro. Ayan black voting lahat. Kasi nakinig kayo sa kay Pangulong Duterte. Ginagawa nila ng paraan. Okay? Si Revilla at yung isang tulpo. Isang tulpo, yung yung Eric Sylvester. Diba? Nakapasok. Kailangan talaga buksan yung makina na yan. Atty. Glenn, nasaan ka na? Kailangan natin buksan ang makina. Okay. Sabi ni Alvin, go Yuma. Game changer is yung Comelec. Tama ka. Sila nga ang game changer. Kung sila ay nag-program ng mga kandidato. Tama ka dun, Palangga. Okay? Ngayon, Elaine, from Region 1 to 6 lamang, sina Kiko, Tulfo, Patisigo, from Region 7 to 13 lamang PDP line-up, 7 to 13. Well, kaya dapat buksan talaga, mga kababayan. Sabi na isa, ano bang ginagawa ng lapid na to sa Senado? Sabi ni Liam. O nga naman. Dami nagagalit na taong bayan, Okay. Si Atty. Vic Rodriguez po, ma'am, bakit ganun po? Sana ipagpatuloy pa rin ang advocacy niya. Sa 2028, meron pa pati si Atty. Jimmy Bondo. Hindi naman sila titigil. Tuloy-tuloy lang natin. I think, tuloy-tuloy na yan. At ni Jimmy Bondo at saka ni Atty. Vic, di ba? So, ang question dito, ano po ang significance dito? Okay? Sa bangag na isa nangyari. Bakit? Okay. Dito naman tayo magkakatalo. Itong angulo ang tingnan natin. Maharlika. Kung dinaya yan dahil si Bangag ang dalang presidente, kahit sino pwede ilagay ni Bangag yan Dala according sa affidavit na Atty. Glenn, 2022, dinaya ni Lisa Tanas sa eleksyon. Bakit hindi ilagay yung mga gusto nila dyan? Bakit, number 1, hindi pwedeng ipanalo, i-program pala ng mga Bangag ang lahat ng kanilang senatorial balls. Kasi imposible yun, magkakagulo ang taong bayan. So, fire out yan. Okay? Then, number 2, hindi rin pwedeng hindi ilagay nga itong si Marcoleta, si Bongo, at saka si dahil magkakagulo pa rin. Fire out yan. Then, number 3, bakit nalagay si Kiko at saka ito si Pang? Bakit? Tanong mo kay Lisa Tanas. Dahil baka hindi nyo alam,
behind the scene, dahil sabi nga ni Amy Manggagamit, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi yung kapatid niya, kundi Romualdez at Araneta, right? Oh, sino ba? Kanino ba aligned si Bam at saka si Kiko? Di ba si Kiko pumunta na sa Malacanang nag-ano-ano kay Lisa Tanas? Di ba may picture sila? Sino ba ang aligned kay Lisa Tanas? Eh di ba mga dilawan? Ang Kiko and Bam, they are dilawan. Sino ang posibleng maglalagay, magpo-program dyan sa machine? Di ba? Hindi pwede. Pwede talagang si Lisa Tanas dahil siya ang nandaya sa eleksyon. Yan ay nakalagay sa affidavit ni Atty. Glencho. Hindi lang natin alam kung ano ang naging usapan dyan behind the scene. Kung bakit yung dalawang sumute na sa Inodoro, di ba, hinukay sa ilalim ng Poso Negro at inilagay dyan. Bakit hindi yung kandidato ni Bangag? Maaari kasi wala rin silang tiwala sa mga kandidato nila. Kay Revilla, di ba? Kay Tolentino, baka iniisip tayo, pareho lang mga balimbingan. Nagbalimbingan. Imagine mo, parang Duterte yan, nagbalimbing. Baka pwede tayong traidorin nito. Dito na lang tayo pupusta sa dalawang dilawan. Kasi sure ball tayo, galit to kay Duterte. Tutuluyan tong Duterte din, you know? Talagang nagiging kakampi ni Lisa Tanas ito para, you know, sirain yung mga Duterte. Yun yung nakikita kong anggulo. Kasi si Marcos Jr. ay wala pong bayag, wala pong balls.